So kakatapos ko lang mag-work, naghahanap ako ng venue kung saan pwede mag-vlog, mag-video. Hindi ako taga Bulacan, so I'm literally wandering off. Hindi tulad sa Maynila, alam ko kung saan yung mga spots and mga walang tao and pwede mag-vlog. So dito nasa isip ko lang yung Kapitolyo. So tara. Kajama. Wow. Kasya. So ayun no, pasensya kung ito lang yung alam ko na pwede pag-videoan, or you could comment kung ano maganda mag-video or saan maganda mag-video. Kasi din again, wala pa akong 2 buwan dito sa Bulacan. Like literally 1 month pa lang ako dito sa Bulacan. So ito lang sa mga alam kong tahimik. Well, hindi naman sobrang tahimik kasi katabi mo yung MacArthur Highway. Pero what I mean is, konti din tao dito, pwede mag-vlog. And din again nga, sinabi ko nga kanina, hindi tulad sa Maynila, kabisado ko halos lahat. Saan pwede mag-vlog, mag-video, gumawa na mga kung ano-ano. At putangin na ang init. I mean, okay lang kapag tayo mga siklista, sanay tayo sa init eh. Pero sa mga estudyante, ganun, bata, puta, kawawa to. Anyway, ko lang muna yung gamit ko dito. So, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, ang pag-uusapan natin ngayon is itong video na nabuo na po ang aking bisikleta o buo na po itong aking road bike. So, kung yung last video mga kamaffers, yung last video na nakita nyo, binubuo pa lang yung giant na bike ko. Well, ito na po siya, no? Ito na po yung clear na buo na po itong giant na road bike ko po. So, simulan po muna natin yung una, no? So, ito po ay isang giant OCR size 46. So, maliit po siya. Pero even though na maliit siya, ang laki po ng kanyang head tube na muntikan na po maging kulang yung Alpina fork ko. Pero okay po yun siya. Sinabi ko lang na muntikan na. Tapos naka color blue po siya, no? To be honest, hindi ko na napapakawalan to kasi I really like this road bike. Actually, papalitan mo lang ata yan ng wheelset pati group set. Tangina, tulin na ata nito eh. Let's proceed naman dito sa fork. Yung fork niya po is a Alpina po mga kamaffers, no? So ito po ay isang OEM na Alpina, hindi po ito isang legit na Alpina, and meron po siyang brake hole. So naman mga kamaffers, itong wheelset ko is a Shimano RS 550 mga kamaffers. So itong nasa harap is 16 holes po siya, no? 16 holes. Tapos yung likod niya po is 20 holes. So in short, ito ay isang very very lightweight na wheelset. Good for fast maneuvering, yung pag-angat, o kaya of course for uphill. So ito naman po yung kanyang rear, no? So ayan, sa kabila star shape yung kanyang cross, parang Mavic Ellipse. Tapos yung isa naman pataas. Tapos ang weird naman dito mga kamaffers is yung kanyang mga nipples dyan para sa kanyang wheelset ay nasa hubs. Straight pull po siya, hindi po siya yung nipples na parang andito. And pagpasensyaan nyo na madumi ang aking bisikleta. Alam mo naman, ng admin kamaffers nyo hindi mahilig maglinis ng bike. Kasi iniisip ko kapag dilinis ko yung bike ko, madudumihan ulit, diba? Pangit na mindset. Wag niyo akong sundan, pero papalinisin ko yan. Hindi lang muna ngayon kasi hindi pa ako nakapag-isip ng tamang plano kung paano linisin ang isang road bike. Kasi alam niyo naman, fixie boy ako. Puta, madali lang linisin ng fixie bike. Pero itong road bike, man, how the fuck do you clean this shit? Pero anyway, so naman po tayo. So ang kanyang gulong mga kamaffers is a Kenda Criterium po. Pero naka 23C lang yan yung nabili ko. Pero naghanap pa ako ng bike shop dito sa Bulacan or dito sa Malolos para magkaroon po ako ng 28C na gulong man. So mga kamaffers, yung kanyang mga cockpit. So meron po tayong Rimpock na saddle na copy. Tapos meron po tayong Merida na seat post. Tsaka itong seat clamp, ngayon nakita ng seat clamp.
na dalawa ang kanyang tornilyo, no? Dalawa yung kanyang bolt. Tapos sunod naman mga kamappers, ito yung dati kong Chris King. Kinuha ko yung top cup kasi why not? Tapos naka ano po siya, no? Naka 120mm na uno stem po siya, and then 40mm na uno drop bar. And then ako po ay naka IGP Sport. Ito po talaga yung IGP Sport ko talaga. Ito yung BSC 100S. Okay naman siya. Tumatagal naman yung baterya niya. Actually, yung baterya niya ngayon is 2 bar, pero 1 month ko na natang ginagamit yan. Okay, tapos yung mga tools ko, nasira kasi yung tool bag ko dahil sa lubak. Well, papakita ko sa inyo sa next video na yun, or i-explain ko sa next video. Natanggal po yung kanyang strap, kasi natanggal po talaga sa tahi, kaya wala po siya ngayon dito. Pero kung makikita nyo po, no, andito po, nakabit na po dito ang aking pump, para hindi na po siya kung saan malagay, dahil ito talaga yung kasama sa between na to sa Decathlon. Yung pump na yan, meron talaga siyang bottle cage holder na adapter. Tapos ayun, meron siyang dalawang lalagyanan ng bottle cage, and of course my trusty and good old Zefal na fender na I don't know kung kailan pa yung last na linis niyan, pero ang dumi-dumi. And last but not the least is of course itong what do you call this, itong crankset ko, or itong puta crankset tuloy. Sorry kung crankset na sabi ko, kasi ano ko no, what the fuck do you call this, very fixie boy. Wala namang ano sa fixie, wala namang group set. So you know, so ito po yung group set ko po mga kamappers, is isang Sora na group set. So hindi po siya yung pinakamababa na clays, no. So medyo matumas naman ng onti Sora. So ayan po, no, naka Sora group set po ako, Sora na ano, na cranks, tapos naka 9 speed chain po, kasi ang Sora mga kamappers ay naka 9 speed. Tapos yan, Sora with derailleur. If I'm mistaken, Shimano din to eh. Shimano din yung cogs ko. Tapos of course, Sora din yung what they call this, front derailleur. Tapos kung mapapansin nyo naman, yung aking Sora na STI, hindi po siya yung new version, kaya yung old version po yung nakuha ko. Kaya nakalabas po ang kanyang wire dito sa gilid, instead na dito sa loob, sa ilalim. So hindi po siya gaano ka-aesthetic, no? Pero kung tatanungin nyo, puta, maayos naman siya. Pero yan na, ito yung old version ng Sora. And last but not the least is itong PDR 540 kong pedal na aluminum. So yan yung aking ano, no? Ito yung aking road bike, and kaya ako road bike ginamit ko kasi as much as possible gusto ko maging relax. Gusto ko maging relax sa pagpapunta sa trabaho, preno lang, mag light gear lang. Pero balak ko din mag fixie papuntang work, pero mas gusto ko to kasi relax lang ako. Siguro kapag leisure, of course kapag leisure, puta, hindi na ito gagamitin ko, puta, magsawa na ako dito. Gagamitin ko naman mga kamappers is fixie, pero as of now mga kamappers, puro road bike po muna tayo, dahil again, ako ay isang bike to work. And yes, nabenta ko na po ang aking fixie, pero doesn't mean na magkikita ko sa fixie. So chill lang po kayo mga kamappers. Ako po ay magbibuild pa ulit ng fixie, pero nag-iisip pa ako kung anong great combination ng pwede kong iano sa mga parts para in a way maging unique naman, and of course maging preferable sa akin taste. Sa susunod na video mga kamappers, papakita natin kung ano yung mga sira ng bike na to since kakabike ko po sa Bulacan. Again tangina, legit lang, like ang daming lubak talaga sa Bulacan. No bashing talaga, no. It's just a plain fact na ang daming lubak dito sa Bulacan compared sa Maynila. Kaya nagkaroon po ng mga damages, no? Damages po ang aking bisikleta. And sa susunod na video, papakita ko po sa inyo kung ano yung mga damages ng bisikleta nito. Sila po mga kamappers, salamat po dito sa panonood ng Manila Band Fix, and salamat sa suporta.